Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God. Lupusog Empire. Ang Divine Government. Mega love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Muli po akong narito para ibahagi ang video ng ating mahal na inang Reynang Helen, at mahal na Haring Mamay Abdurrajak. Muling inilahad ng ating mahal na ina, ang mga masamang karanasan nila, ni mahal na Haring Mamay, sa kamay ng mga otoridad ng gobyerno, ang mga pagpapahirap ng mga tauhan ng gobyerno sa kanila, upang ipaglaban ang katotohanan, nang sa ganon ay malaman nating lahat, ang mga sabuatan na namumuno, sa ating gobyerno. Subalit nabigo ang gobyerno, dahil sa angking talino, at kakayahan na bigay ng Diyos Ama, sa ating mahal na inang Reynang Helen, ay kanyang nalagpasan ng mga pagsubok, napigilan ng tuluyan, ng ating mahal na inang Reynang Helen, ang pag-angkin ng kanyang mga likhang programa, at misyon, at ang pagsagip sa ating mahal na Haring Mamay, sa kanyang pagkakidnap, sa kuko ng mga korap na politiko, at sa kapatid ng ating mahal na Haring Mamay, na si Elnaz na naghangad ng pinakamataas na katungkulan, na hindi nakatadhana para sa kanya. Inilahad ng ating mahal na Haring Mamay kung sino ang utak ng pagkidnap sa kanyo noon. Wala nang iba, kung hindi si Sara Duterte, at ang kanyang administrasyon. Nabanggit ng ating mahal na Haring Mamay ang pag-shutdown ng Estados Unidos. Para sa kabuoang detalye, atin pong panuurin ang video. All credit po sa ating beloved Lupusog Royal Couple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, this is Queen Helen of Abdurrajak Elizabeth III. Magandang gabi po sa inyong lahat. At least, nakita niyo muli. At nasilayan niyo muli ang aking pananalita sa araw na ito, July 1st, 2025. Marami ang nagtatanong at marami ang naantig ang puso na bawat patak ng luha ay may katumbas ng pagbibigay ng blessing ng Allah Ta'ala, ng Diyos Ama, ng Yahweh, ng Buddha. Marami ang gustong mamuno. Marami ang gustong umarangkada at sirain ang misyon. 39 years, araw-gabi, binuno namin ni Ama Ali. Hindi lamang sa physical, lalo na sa spiritual. Kung nakita ninyo yung video noong December 2, 2022, iyon ay actual na humingi ng saklolo kay Apo Aba Martin Hornido Terwata Dinata. Ngunit, nang nalaman ko na matagal na palang patay si Apo, lalong tumibay ang aking laban sa pagpapalabas ng katotohanan. Kayong mga walang alam at gumagawa ng mga istorya. Kaya nga tinatawag kayo mga pathological liars. Dahil yung kasinungalingan ay iyon ang pinatutuo ninyo. Oo. Kayo
May pangalan kayo? May dignidad kayo? May kredibilidad kayo? May spirit will ayaw kong banggitin na bubuyoy ako dahil wala sa inyo. Dahil ang alam ko, ang aking gawa ay basbas ng kalangitan. Subalit, bakit bigla na kailangan ninyong kontrolin ang lahat? Hindi ninyo namalayan na lahat ito ay may kasagutan. Kaya nyo ba ang ginagawa ko? Kahit angkinin nyo na ang pagkatao ko, kahit kunin nyo na ang kaluluwa ko, kahit ikulong nyo pa ng paulit-ulit ang aking espiritu, nagpupumiglas iyan dahil ang katotohanan ay katotohanan. Nakaabot ako sa 39 years at naghiwalay lang kami ni Ama sa physical, pero mas matindi ang laban ko sa espiritual, sa divino gobyerno. Saklaw niyo ba ang katayuan ni Queen? At basta niyo na lang anong pruweban ninyo sa buong mundo. Marami akong ginawa, marami akong dinaanan. Ang pinakamabigat sa lahat, yung nire-rescue ko ang hari dahil dinudukot ng walang pakundangan ng mga militar, ng mga kapulisan, para iswap ang kapatid na nagnakaw ng kanyang katauhan. December 1st, 2022. Nasasaba po kami. Humingi ako ng saklolo sa inyo. Pero, may nagawa ba kayo? Wala. Ang saklolo ng kalangitan ang siyang tumulong sa akin. Ang saklolo na naganap ay dahil sa abilidad ni Queen Helen Abdurrahman. Inimbita si Raja dahil sa mga RCI na pinlanuhan para maligpit ng tuluyan ang mahal na hari. Dahil inangkin ng kapatid ang programa, ang misyon, at ang trabaho, at ang lahat na aming naipundar sa ngalan ng divino gobyerno. Dito makikita ninyo kung gaano katibay ang samahan ng apo ng Malaysia, ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Brunei, at ng Johor, at ng Buckingham, the Great Britain, at the same time ng Saudi Arabia. Tinago kasi ang totoong linyahe ng totoong hari, ng totoong sultan ng Sulu and North Borneo. Sa panahon ng 1100, 1200, 1300, ang sultan ng Lupasug ay ang sultan ng Maynila
Sultan ng Malaysia. Borneo pa ang tawag noon. Ng Malacca. Ng buong Sumatra. At ng buong kalupaan na siyang minamanage ng sultanato. Ang mapa ng Pilipinas noong mga panahon na yon ay puro sultan. Ngayon, balik tayo. Inilabas ko yan dahil nung mga panahon na yon, nag-iisa lamang si Queen at talagang kukunin din dahil may katumbas na salapi na inilabas ng gobernador ng Sulu para iligpit kami. Hindi lamang haka-haka yan, kundi nanggaling mismo sa kapatid na siyang inutusan para kami ay kunin. Di ba masama? Nung kuniuha si Raja, nung December 1st, December 2, naghahanda na sila, nagsiselebrate na sila dahil itatransport na nila si Raja via Kudat to Mangsi, Balabac, Palawan. Pero dahil sa tiyaga, dahil sa katapangan, at dahil sa pagmamahal, nag-iisa, inikot ni Queen ang buong mga establishment at kapulisan, police station ng Kuta, Kinabalu. Gusto ko lang ipakita sa inyo dahil magpahanggang ngayon, maraming nagsasabi na nakakulong, napatay. At hindi na yan si Queen para makadiretso kayo sa inyong maitim na balak para i-overrule ang aming ginawang mission. Hindi nagtagumpay. Dahil ako ay kinilala ng bawat istasyon ng pulis, kahit yung pinaka-main headquarters, pinuntahan ko para tuntunin kung saan dinala nila ang sultan, ang hari ng Lupasug. Mag-isa sa init ng ulan, sa lamig ng mga patak ng ulan pagkahapon. Masakit ang tiyan, nag-ELBM. Nag-hire ako ng isang taxi para lang mapabilis ang aking laban. Napakasakit. Dahil mismo sa sistema na ang kanilang paraan para matuntun ay ang microchip ng identity card ni mahal na hari ay patay, walang signal, tinakpan dahil ang balak isaswap ang kapatid dahil nagpangalan na ng Gamar bin Abdul Gapar at ng Raja Muhammad Gamar Mamay Hasan Abdurrajak at Apu Aba Martin Hornido Tirwata Dinata na siyang umangkin ng mga accounts. Napatunayan po iyan dahil mismo galing iyan sa bibig ni Alnas bin Abdul Gapar na siyang ginamit ng Malaysia, ng Philippines, ng Indonesia, at lahat ng claimants ng Sultanato ng Sulu in North Borneo. Claim is a claim, pero iba ang tagapagmana.
ilang istasyon ng kapulisan. Pero at least, kinikilala nila si Queen Helen Abdurrahman as Sultana de Jolo. Iyan naman ang naaking napala sa pagkakataon na sinasaktan nila ang mahal na hari. The more they hurt the grandson, the more the queen shines into the system of the global earth. Hindi ko makita hanggang sa gumabi. At doon binalikan ko ang isang istasyon. At doon ko kitang-kita kung paano nila tinrato ang mahal na hari bilang isang napakasakit tingnan. Yan ang kasalanan ninyo sa akin. Tatakpan na sana ang ulo. Hilang-hila nila parang mga kalabaw. Hinamon pa ako ng pulis sa awa ng Diyos sa ngayon na karma dahil binigyan ko siya ng babala. Ang sinaktan mo ay isang tao na mataas sa buong mundo. May sumpa po iyan. At ako mismo ay hinamon, walang queen dito, walang king dito. Kami ang masusunod dito sa Malaysia. Muntik na akong masampal. Pero binalaan ko. Dahil pinicturan ko as a proof of physical evidence at binigay ko doon sa tao. Bakit nyo kailangan ng picture? Bakit nagpakaano kayo na makuha yung picture na yan? Brother, it's because you are involved in this. And I am fighting to the last breath that I have, that I will have to shell out the truth, and you will be sorry for not acting into it for how many years by now. I was able to convince the police that I am indeed the queen. And he was convinced, but ang utos ay utos, pera ay pera. Malaki ang binigay ninyo para saktan kami. Malaki ang kontsabahan dahil yung informer pinakawalan. Pero, tumagal ng 6 na araw, nakahiga ang mahal na hari sa semento. Nagkaroon ng komplikasyon. Ubo, sipon, lahat iyon. At iyon ay panahon ng COVID-19 na pwede sila ilaga sa sitwasyon na collateral damage. Anong nangyayari? Matataas na hanay ng militar, ng kapulisan, napunta sa korte, pero hindi nila kayanin ang ginawa ni Queen. Dahil inunahan ko sila. At may sulat mismo iyan. Si Bongbong. May sulat si Anwar. May sulat ang mga immigration officers ng Pilipinas at ng Malaysia. Dahil ang tao na sinaktan nila ay apo mismo ng may-ari ng kalupaan ng buong soberenya. Ngayon, tanungin ko kayo, kung kayo sa katayuan ko, kaya niyo ba ang ginagawa ni Queen? Iligtas ang hari na nilagyan ng patong sa ulo at ako ay kinakatukan ng mga pulis para kunin din. Pero hindi nila kaya dahil doon ko napatunayan kung ano ako sa ngalan ng espiritual
na labanan. Mag-isa ako, pero kinaya ko lahat. Alang-alang sa kaligtasan ng mahal na hari. Dahil ang laban ko, laban ng hari. Para sa mundong ibabaw na ito, para matapog. Ayaw ko lang magsalita ng hindi maganda. The more ang galit ay nagiging negatibo. Pero sa araw na ito, binabaybay ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng isang laban na kung saan nalagpasan namin ni mahal na hari ang lahat ng ito. Kaya ang nangyari, hindi na i-transport ang mga kasama na naging loyalista ni Radya Mamay. Dahil talagang dadalhin sila. Pero yung mga pinakawalan na informer, awa ng Diyos, invalido na rin. Dahil ang sumpa ay sumpa. Pagkatapos noon, napatunayan na pinapirma si Radya Mamay ng blankong papel at nadulas ang isang nagpapirma na pulis. 30 billion US dollar ang kapalit. Pumirma din si mahal na hari. Dahil sinabi niya na wala na akong otoridad. At siya ay naibigay na kay Queen. Dito nakikita natin. I have to welcome ang mahal na hari. Kunin mo na, magsapakas na. Talagang nandito, naka-live na tayo, mamay. At least makikita nila. Ayan, at least ngayon, magkatabi tayo. No need. Yan, ikaw, para makita nila. Have a seat because you are my king. At least they would know of how you are. Okay, so just imagine, at least you can see that we are not scripted. We are not scripting our broadcast. Dahil sa ngayon, talagang nakikita ng lahat that Radya Mamay surpassed lahat ng mga pagsubok na kinukuha siya para ipalit sa kapatid niya. And here I am, fighting for that. Dito nakikita ninyo. Kaya nga, patay na yan nung lumabas dahil talagang natamaan. Pero dahil commoners ako, nasakluluhan natin muli. Iba pa yung sa Davao. Maraming ginawa ang kapulisan, ang militar sa amin. Kaya nga paulit-ulit, binobroadcast nila na nakulong, na kinuha, pero hindi nila matansya. Mahal na hari, nasa iyo, pakisabi sa lahat, July 1st, 2025, napaka-importante ang broadcast na ito. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah halisan muhalisan wa warahumur rahimin. Kunjat Allah ujud Allah. Good afternoon to all my brothers and sisters and also all the leaders of the world. This is my second appearance when I was interviewed on my birthday. Now, the birthday of Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panulino Durajak, the choosing of heaven and earth, and the choosing of Allah in God. Ang nag-happen doon sa pag-kidnap sa akin on December 1st, 2022.
plan yan ng mga Duterte administration, especially VP Sara and Party Warisan of Sabah, Safi Abdal, and my brother with the local government of Palawan, the mayor of Palawan, it also in governor of Sulu involved, Tawi-Tawi, all the barn are involved. When I was kidnapped, all our cell phone, everything was taken. Planted na yan dahil ang nag-plant dito ay Sabah government during the regime of Warisan. It was Safi Abdal and my brother who used the lost and found document, which the administrator is Federico bin Musari. The document of the deed of 1878 is already in the hand of Sultan Brunei. Believe me or not. That's why they made a conspiracy. What will happen to Sabay stand-off, Kalahad-Datuan, and also sa Buanga sheet and Marawi sheet. It was all my brother. They used my brother, but under my name. Now, what I do to help the government of Malaysia, critical government of Malaysia, as the grandson, I'm no longer, whatever be happening in this cabin shutdown. And I appreciate the President of the United States of America by July 1st, 2025, that begin the entire national sovereignty of United States of America shut down. And the next ASAP, as soon as possible, by the birthday of Queen Maria Makiling, the only daughter of his HRH, Ferdinand Hidalgo Marcos Sr., aka Johan Candao, is the President of the Commonwealth Republic of the Philippine Island, is back again. He and her daughter were restored the absolute monarchy. By all means, it was granted by Allah that all the country should have to support the absolute grace monarchy of the Republic of Lupasu, Federal Republic of Lupasu. With my brother case, I hope in my advice to the Putrajaya through the new appointed IGP, Inspector General of Police, my request, permintaan saya akan disiasati sa Abdal sebab dia yang buat hal ini. Huru-hara di Sabah, huru-hara di Zamboanga, huru-hara di Marawi dengan abang saya. Taken my name. Using the lost and found document. Ama, what is the participation of the government, ng local government ng Davao? From the time of COVID, di ba sinabi mo na kasabwat talaga sila because of your family na naka-attach sa Duterte. Sino yun? Ang naka-attach dito sa Duterte, ayan na si Lovely, the ex-wife of Paulo. Sino siya? Lovely Sangkula, the daughter of my uncle, Abdul Muttalib Sangkula, conspired with my brother. Sila na yung mga claimant nag-support sa local government ng national government of the Philippines. Also supported by the Brunei, Indonesia, and Malaysia as far as Mapilindo is concerned. Hindi sila nagtagumpay nung kinuha ka during COVID. Tapos, Paano sila magtagumpay? nakita mo yung brother mo nandoon din. Nandoon din ang kapatid ko kasi siya ang nagpatagal sa lahat-lahat. Dahil on 2006,
That is the years necessary of the Maquilindo. Tapos na yan. Kaya ang Brunei, my uncle of Malali Saifuddin is cooperating partner and managing director. Pero lang, mali doon, dideclare nila akong patay sa Tawaw. Sa Tawaw, with barangay captain of Alin. Doon sa isang sultan, nagnakaw rin ng pangalan ni Amaali. Yan ang si Kasimuddin. Kasimuddin Jamalul Alam, hindi yan siya totoo. Ang pangalan ng Aisin niya, Salim bin Ali. Nandiyan yan sa Tanjong Batulaw. Yan ang ginagamit ng DAP. Kasimuddin. Yan ang sinuportan ng mga Malaysia, Brunei, Indonesia. Pero may sakit na siguro, baka namatay na siya. Yan ang nagkuha ng identity ni Amaali. Ang ini-establish natin na King, yung mga nangyayari sa ngayon. Kasi as of now, hindi pa rin sila bumababa. Ngayon, kanina, diniscuss ko yung kung papaano ka lumaban sa korte. Ang paglaban doon sa korte, lahat ng investigasyon, inagrihan ko na para wala na akong silang tanong. Pinirmahan ko na lahat. Pati pinapirma ko ng empty Blanco. paper, white paper, with my own signature. Sabi ko sa kanila, wala na akong magawa dahil lahat ng galing authority kaya Maali, binigay sa akin, nabalik ko na sa Edwin. Yung pagkano namin doon sa heritage ng Manila, na ibabalik na lahat kay Queen. Siya ang mamuno. Dahil doon, pagdating doon sa first hearing sa 40, walang magawa ang judge dahil nag-repeal ako sa former advisor ko, legal advisor ko, si Richard Malanjon, noong siya Chief Justice pa. Nandoon lahat ang dokumento sa High Court. Alam yan lahat ng High Court, yung mga nakaupo doon. Malaki pang picture ko doon. Now, King, ino-honor nila, nire-recognize nila, binalidate nila si Alnas bin Abdul Gapar na nasa pangalan mo bilang Gamar bin Abdul Gapar at Raja Muhammad Gamar Mamayasan Abdul Raja. Now, ang mananagot itong Maquilindo countries for using your brother na nilegitimize nila, pero ikaw ang ginawa nilang peke, which yan ang talagang mananagot sila dahil dito naging contributory dito sa nangyaring World War coming sa Middle East at maraming namatay sa Sabah, sa Zamboanga, sa 44 Submen, sa Marawi Siege, at lahat ng top level ng military, kapulisan, at ng gobyerno involved. Yan, ang sagot yan. Si President, His Excellency President Adrian Ferdinand Marcos Sr. Aka Juan Candao, siya na ang magbigay ng lahat-lahat kaparusahan sa mga tao pumapatay sa walang kasalanan. All the authority and power, it's up to him. Alam natin na yan. Once ma-lockdown na ang Pilipinas, buong Pilipinas ma-lockdown na, lalabas na siya bago. Siya na lang lahat kasi wala na akong magawa. Dahil dito, Brunei ang may kasalanan dito kasi siya ang officially sealed in 2006 as the managing director. Sagutin nila yan. Sagutin nila ang lahat. Bayaran nila ang lahat. Ang damage. Babayaran nila. Kahit ang World War II, ilan ang damage binayad ni Japan sa Pilipinas noong siya ay presidente. O magbayad yan lahat ng damage. Ngayon, ang sagot dito, sino ang
binigyan ng authority as managing director ng Mapilindo, siya ang may sagot. Pati dito ang Malaysia are the knowledge center. Knowledge center ng Mapilindo. Bakit hindi nila inayos? Dahil ang kapatid ko, ginamit nila. Pero dito, on my advice to the Putrajaya, government of Putrajaya, former caretaker Prime Minister Anwar Ibrahim, Prime Minister, PMX, and a new appointed Inspector General of Police. You have to investigate the party warisan president. Siya yan. Dia lahat. Sa kanya lahat. Dia punya hal. Dia berkaitan, bekerjasama dengan abang saya. Okay. So bottom line, sa brother mo, Brother. now na confirmed dead siya, sino ngayon ang hahabulin sa nangyaring ito? Ang hahabulin ngayon, yan ang mga mag-claim. Yang mga nagtatanggap na hindi na siya si Sarah Lahat ay ito, nandoon sa Germany. lahat ito, Lahat mamay. sila, lahat. Pati yung Okay. mga bard. Kasi dito na ang mga bard, ang mga sangkula. Ang mga Duterte. Ang mga nag-Marcos-Marcoses. So, National government, local government. the Marami Kirams, sila. the Mga Kirams, the Ang Marcoses, Yang si Mujulay Kiram yan, hindi yan siya totoo. Yan ang ginagamit ni Saputan. Alam mo ba panahon ng Simpadan, ilan ang tourist was kidnapped in Simpadan, in Sampurna. Isa lang Amerika pinalabas nila. The rest, 80 katao sila. 80. Dinala sila sa Sitangkay, Tawi-Tawi. Pagdating sa Sitangkay, sino ang nag-rescue doon? Kasi mayroon half-brother ako doon, secretary ng mayor, si Paris Abdurajak. Yan ang nagsabi. Sinong nag-rescue? Si Governor Shakoltan ang nagkuha sa mga Simpadan ng Abu Sayyaf na nakuha doon sa Simpadan. okay. Dinala sa Sulu. Divine justice. Yeah. Ito ang ating gagawin ngayon. Dahil nandito na sa atin ang tinatawag nating implementasyon. Ngayon, as you said, we'll give it back to the President of the Philippine Islands, Commonwealth Divine Monarchy, His Excellency, President Ferdinand Idrolin Marcos Sr. Thank you very much, King Mamay, for the opportunity to be back here. And we hope to see you again on the next vlog, on the next broadcast that we have. So at least I am giving you that we are always in the service of humanity. So we do look forward for the next episode. Thank you very much. Bye. Masalam. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.